Naabutan nga tayo ng ulan sa ating solo ride at tayo'y pauwi na kaya napaisip ako ano ba ang magandang gagawin para mamaya. Parang matagal na akong hindi gumagawa ng piw-piwlutan serye. Kaya agad akong naghalungkat sa aming freezer at ito nga nakahanap tayo ng isaw ng baboy na ating gagawing crispy or pinaputok na isaw ng baboy. Kaya tara, samahan niyo ako sa bagong piw-piwlutan serye. Piu, 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 piu. At ito nga nilabas na nga natin agad ang ating pangmalakasang sangkalan at naglabas na rin tayo ng luya na ating ilalagay para pantanggal ng lansa ng ating isaw. Pagkatapos niyan ay huhugasan natin ng maigi ang ating isaw kasi nga madumi yan, daanan niya ng etchas, di ba? Pagkatapos niyan, alam mo na, ilalagay lang natin yan sa pressure cooker at lalagyan ng tubig kasi nga papakuluan natin to para ito'y lumambot kasi kung mas malambot yan, mas crispy ang kanyang kalalabasan. Ilalagay na rin nga natin ang ating luya para pantanggal lansa kasi nga malansa yan pag hindi mo nilagyan ng ganyan dapat ka may tanglad pa kasi wala tayong tanglad kaya ganyan na lang. Pagkatapos niyan nalagyan na rin natin ito ng paminta na siya ang pandagdag ng lasa at lalagyan mo rin ito ng asin kasi hindi kanya pinansin. Aray mo. Pagkatapos niyan alam mo na papakulan na natin to ng mga ilang minuto lamang kasi mabilis lang naman lumambot yan. Pagkatapos niyan ito na nga i-drain na natin ang ating pinakuluan. Syempre papalamigin pa natin yan bago nating hiwain kaysa naman mapaso-paso tayo habang naghihiwa. Diba di pa ka namang tanga nun? Di ka na lang ni-replyan, kinukulit mo pa eh. Tanga. Kaya maiging pakiramdaman mo muna ang sitwasyon. Sek! Gavag ganon! At sa paghihiwa ay bahala ka na kung gaano kalaki. Sa akin mga ganyan na kasi liliit din naman yan pag prinito natin yan. At hindi naman kailangan maliliit kasi kami-kami lang din naman ang kakain yan. At habang tayo naghihiwa, nagpainit na nga agad ako ng mantika para ready na mamaya ilalagay na lang natin yan. Kailangan kasi mainit talaga yung mantika bago mo ilagay para hindi dumikit ito sa kawali. At ito na nga ang ating finished product. Lalagyan na natin ito ng asin. Tansyahin mo. Mga 10,000 pieces para masarap. Lalagyan mo lang yan tapos hamas-hamasin mo. Kasi nga sabi nila, naimas ka talaga no mahamhamas. Asaus! Apukan George. At lalagyan din natin ito ng ginisa mix. Ito nga ang isa sa mga sikreto ko para mas malasa ang aking ginagawang mga pulutan. Aray ko, ngayon alam nyo na yung sikreto ko. Tapos yan, hamas-hamasin mo lang na parang, iba na naman ang iniisip mo, Diyos ko ka. I-massage mo nga lang ito na maigi para kumapit ang kanyang lasa. Diba? Ganun naman talaga eh. After nga ng ilang minuto ng ating pagmamasahe sa ating isaw ay ilalagay na natin ito sa ating nagiinit na mantika. Medium heat nga lang ang gamit ko dyan para hindi siya matahantang maluto kasi ang pagluluto it takes time and patience. Parang sa pagmamahal lang yan, hindi kailangan madaliin. You just have to be patient. Aray mo! At nung meron na nga naluto, agad-agad natin tinikman at chinek kung maganda na ba ang kanyang pagkalutong. At ito na nga ang ating unang batch na natapos at gagamitan natin to ng suka na nabili natin sa Cabanatuan Isabela. Masarap yung suka dito, maanghang na matamis. Kaya alam nyo na pag napadaan kayo dyan. At pagkatapos niyan, alam mo na. Simulan na natin ang ating Ginuman Festival. At kung makikita nyo, syempre health conscious na tayo. Kaya meron tayong mga lettuce at pipino pambalance. At gagawin nating parang samgyup ang ating pulutan. Ayan o, i-roll mo lang yan dyan sa lettuce at ilalagay mo sa kanyang dressing. At pwede mo rin gawin to, pipino at lalagyan mo lang din ng isaw at isasawsaw mo sa ating napakasarap na suka. Kaya ngayon may natutunan na naman kayo na bagong piw-piwlutan na inyong pwedeng gawin sa inyong mga bahay. Hanggang sa muli, paalam!